Okay, no? Gaganti tayo. Massive airstrike ng US, nakahanda na ba? Ito ang tanong na kailangan masagot ni PBBM, no? At ang most powerful fighter jet ng Amerika ay nasa Pilipinas na. So ito ang bibigyan natin reaction video sa ngayon, no? Ito yung mga maiinit na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Dahil itong mga Chekwa na to, talagang inaangkin ang ating West Philippine Sea na sakop ng EEZ ng Pilipinas. So, okay, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please, pakisubscribe din kay Melbs Castle. So, sa kanyang video to na ating bibigyan ng reaction. Okay, so umpisa na natin, So, wala nang iba pa para maboljakan na natin tong mga Chino na to. Ayaw pa ng Pilipinas magdeklara ng digmaan. Yon. Hindi pa to kinukonsiderang armed attack. Yan ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na inanunsyo ni Executive Secretary Lucas. Yes, tama naman, no? Tama naman si PBBM na hindi pa tayo handa na maipaglaban, maipaggera sa Chino. Kasi ang Chino napaka-high-tech, no? Marami silang mga military asset na high-tech. Marami silang panggiba ng bansa. Samantalang ang Pilipinas, wala pa talaga, no? Meron man, pero siguro hindi kakayanin yung yung pangmatagalan digmaan o depensa. So meron tayo diyan, pero kumbaga nagpapalakas pa lang tayo, no? Lucas Bersamin, pabor ba kayo dito? Ang sabi kasi hindi pa tayo handa sa gera. Tayo ba talaga ang hindi handa sa digmaan o ang Amerika? Nangangahulugan kasing may inaantay pa ang Pangulo. Tapos hindi nyo ba nahahalata? Nasa Pilipinas na ang long-range ballistic missile ng US Army. Teka, no? So ang tanong talagang kung handa na ba ang Pilipinas o ang Amerika na maipagdigma. Malaking digmaan to kasi, no? So pwede rin kayo mag-reaction dyan, no? Gawa ka ng comments dyan, mga guys, no? Army na kayang pasabugin ang China. Kulang pa yan. Tapos Wow, nasa permanente na. Nasa permanente na yung mga missile na na gigiba sa China, oh. Nasa Pilipinas na. Hindi inaalis ng ng Pilipinas at ng Amerika yung depensa, no. Nandiyan lagi. So okay yan, no. Kadating lang sa Pilipinas ang pinakamalakas na fighter jet ng US, ang F-22 Raptor. Permanente na ring nakadeploy sa Pilipinas ang B-52 bomber air. Wow, permanente na at dumating na rin yung mga matitinding fighter jet ng Amerika, no? F-22 Raptor. Ay, ang F-22 Raptor na yan, ayan na hindi nakikita ng radar. So, patay ang mga Chino dyan. Tsaka yung bomber ng US, permanente na rin daw dito. So, talagang nagre-ready na talaga. Aircraft. Mga ganto ang inaantay ni PBBM. Wow. Dadating kasi tayo sa puntong aatakihin tayo ng China. At ang gusto ni PBBM pag nangyari yan, gaganti tayo pabalik sa pamamagitan ng pag-atake rin sa Chinese. This was probably a Okay, no? Ganun pala yung plano ni PBBM, no? Magpalakas ng mga sandataang armas hanggang sa makayanan na natin yung gera. Ganun pala, no? Ganun pala plano. So sana nga kaya pala nagpapalakas. Kaya nga yung mga gamit ng Amerika unti-unti nang pinapadala rito sa Pilipinas, no? Pilipinas. Nandiyan lang nakapermanente na yan diyan na naka-install sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So naka-ready talaga. Pero kulang pa talaga. Naghihintay lang talaga si President Bongbong, no? So sana nga, no, makayanan pa ng ating masundalo yung pambubuli. understanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. About the invocation of the Mutual Defense Treaty
it has not been considered in our discussions. Pabor ang ilang war expert kay Pangulong Marcos. Hindi pa to panahon. May oras din niyang China. Dahil pag nagpadalos-dalos ang desisyon ni Pangulong Marcos, maraming mga Pilipinong inosenteng madadamay sa Yes, gulo. tama. Maraming mga gusaling masisira. Yes. Chill lang dapat tayo. Concerning, and I Oo nga naman, no? Pag nagkagera talaga, no? Para tayong Ukraine, alam niyo yung Ukraine, dapa yung mga syudad, no? Parang magiging ganun tayo pag nag-ura-urada tayong labanan ang mga Chino. Kasi hindi naman kaagad tutulong ang Amerika eh. Kasi i-approve pa ng ng kanilang Senado, ng kanilang Kongreso, aprubahan pa ng marami pang dadaan mga ilang buwan bago maaprubahan. So kung ilang buwan na hindi pa naaprubahan yung MDT or yung Mutual Defense Treaty, yung panahon na yun, naggegera na ang Pilipinas at China, sigurado yun, dapa na ang Pilipinas bago maaprubahan. Ganon. Kaya kailangan, tama rin si PBBM, no, na magpalakas muna bago magkagera. In fact, I would characterize it as a further escalation of what's happening there. I wouldn't characterize it as something that really amounts to an armed attack. It would usually involve deaths and widespread destruction of facilities. So right now, what happened, although it's quite serious, and many people think, and I also tend to think, that it's just a matter of time before someone actually gets killed. But right now, it's not yet an armed attack. Ang gustong mangyari ng China magkaputukan na. Inuudyok ang militar na magkagera habang maaga pa. Iniiwasan rin kasi ng China mas dumami pa ang dumating na military. Yun. Talaga iniintay lang talaga ng China, no, na unang pumutok yung ating mga Philippine Navy o ating mga Philippine Coast Guard. So, pero may utos naman si PBBM, no, na maximum tolerance. Ayan. Kaya maximum tolerance muna. So, kasi hindi pa tayo handa eh. Asset ng US sa ating bansa. Kaya asahan raw na mas papalalain pa to ng mga Chinese. Pero maganda raw ang utos ni Pangulong Marcos na maximum tolerance. Ang kaso nga lang nagiging talunan tayo sa harap ng publiko. Ayun nga lang. Nagiging talunan talaga tayo, no, sa paningin ng mga netizens at ng buong mundo. Ayun lang, talo tayo. Tayo dyan, concerned tayo dyan dahil yun exactly yung hinihintay nila. Magkaroon ng putukan para re-rest back nila ng full force. No? And you'll notice na naka-deploy, ang laki nung naka-deploy nilang forces ngayon. No? So, given yung overwhelming deployment, yung deployment nila ng overwhelming forces, no? Pag nag-umpisa yan, no? Siguro daw, babanatan na nila lahat. Okay? Hindi rin naman natin gusto yon, no? Hindi naman sa hindi tayo handa, kundi talagang mismatch yung available forces natin. Oo nga naman, mismatch. Parang David and Goliath yan, no? Mismatch talaga. Tayo yung David, sila yung Goliath. Talagang no, malaking pagkakaiba. Malaking puwersa talaga, malaking puwersa ng militar ang China, no? Sa kanila, no? And yung resources available to them for a prolonged conflict with us. Kaya nga pag nagkagera, talagang kawawa tayo. Dapa ang Pilipinas, parang Ukraine. As much as possible, iwasan natin yon. And dapat, we should never be the one to file the first shot. Essentially. Kung kayo kaya ang tatanungin, tama lang ba ang naging desisyon ni PBBM na wag muna tayong magpadalos-dalos? May araw talaga yung China. O gusto nyo palagan na natin agad? I-komento sa baba ang salobi. Ayaw pa. Okay. Kung ako tatanungin wag muna ngayon, wag muna tayong papalag sa ngayon, no. So mahina pa ang ating mahina pa ang ating military, no. No, so kahit tulungan pa tayo ni Amerika, hindi pa rin talaga eh. Kasi matagal bago maaprubahan ang Mutual Defense Treaty. So mangyayari muna yung gera. So habang inaaprubahan yan, naggegera ang Pilipinas at China, wala na. Matagal, marami ng
dapang syudad sa Pilipinas. Tulad ng Manila, buong Metro Manila, dapa yan. So gutom, mayaman, mahirap, gutom. Kasi nga wala na, sabog-sabog na lahat. Dapa, parang Ukraine. So tama-tama naman no na nasabi ang utos ni PBBM na maximum tolerance. So nagpapalakas pa naman tayo ng ating military capability. Okay no mga guys oh. So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please guys like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara para naman maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa marami pa mga netizens.